Good evening, good evening, good evening. Good evening sa inyong lahat. Ito pala si Pinoy Navigator in Canada. Ngayon ay December 11, 2025. At dito ako ngayon pasamantalang tutuloy sa Travel Lodge operated by Winham. So ituturo ko kayo sa aking room for the night. Ito ang main door. Pagpasok mo ay bubungad sa iyo kaagad ang washroom. Yan. Washroom. Malinis naman. Yan. Ayan ang washroom. Yan ang bowl. Yan mga toiletries, towel, dryer, air dryer. Busted pa yung isang ilaw nila. Ito yung bathtub nila. Diyan ako bukas maliligo. Yan mga towel nila. Marami yan. Ito yung handog nilang daw na sabon at saka tawag din niya. Ano ito? Yun ito. Babasa. Shampoo. At saka yung isa ay medyo may ano na rin tong ano nila. Hindi nila inaayos yung mga maintenance nila. Bumukha na yung laminated na ano yan. Tapos pagpasok mo yan, ito yung lalagyan ng mga damit, jacket. At ito pa pala, meron silang plancha at saka kabayo. Kabayong walang tali na hindi tumatako. Yan, kung gusto mong mamalansya bago ka umalis, yan, andyan lang. Ito naman ang pinaka receiving room. You know, may upuan, may table, may salamin, may TV. Yun ang gamit ko. At yan, nasa table. Yan mga gamit ko. May isa pang sofa. Uy, may sira rin yung ano. Wala talaga itong mga maintenance siguro rito. Yan may sira yung furnace nila. Bumaba na yung ano. Baka mamaya i-charge sa akin yan. May deposito pa naman ako rito. 200. Tapos eto, may ref. May ref. Tapos may libreng kape. Meron, hindi ako nagkakape sa umaga kasi immune ako na sa amoy ng kape kasi sa kape ako nagtatrabaho sa Hatch. Kape ang produkto rin namin. May microwave. Lalaki ng salamin nila. Ito sa yung pinaka pantry na rin dito. Ayan. Okay. Not bad sa 122. Makano yun era mo? $123 for one night. Tapos yun lang ang may deposito na na 200 just in case na may ma-damage. Kaya kinukunan ko yung may mga damage para may ebidensya. Baka sabihin ako ang nakasira eh. Ito naman ang kwarto. Ito ang tulugan. Sa value ng 123, not bad. At may swivel chair ka pa. Upo ka rito, kala mo executive. Pag nakaupo ka, ayan ang kwarto. Yan ang higaan ko mamaya.
Sayang nga lang dahil hindi ko nakasama ang aking asawa dahil busy sa trabaho. Oh, ang ganda. Oh. Yun oh, may isa pang TV oh. Doon sa pinakasala-sala niya may TV na. O habang nakahiga ka na, pwede nang manood uli. Habang nakahiga ka na, pwede ka pa manood uli dito kasi may TV na rito. You know, may salamin din doon, no? Ito ang highlights. You know, pagpasok mo mayroon silang ang bungad na note at saka dalawang candy. Ay, siguro para sa mag-asawa. Kaso mag-isa lang ako. Kaso hindi tayo mahilig dyan sa candy. Pero magandang gesture din yan kahit candy lang. Oh, yan oh. Tapos mura lang ang mura lang ang bayad sa isang gabi. $123 Canadian dollar. Oh, tingnan natin dito. At bukas pa itong oh, ito. Tanaw dito yung yung pool. At saka pwede rin mag medal. Wala naman ko kasi dalang swimming trunk. Yan yung pool nila oh. Anong oras na? What's timing na dito? Natutulog na sila. Naka-istorbo pa yata ako sa aking munting video. Oh, mayroon pang table dito tsaka dalawang rin upuan para sa mag-asawa magharap kayo, kakape o mag midnight snack yan yan tapos may lagayan ulit dito ng damit din. Not bad sa halagang 123. Upuan ng ang executive. Akala mo executive yung naka-check-in isa tayo lang ordinaryong manggagawa. At tayo'y nakabakasyon. Ito yung pangalawang gabi natin na nagta-travel. Kasi mahilig akong mag-spend ng aking holiday through driving around Canada. Ito na yung pangalawang probinsya na napuntahan ko kasi galing ako sa Ontario. Kagabi nasa Thunder Bay ako. From Toronto to Thunder Bay, almost 17 hours drive. At tumuloy ako dun sa night motel, motorist hotel. Hindi ko na kinuna ng video kasi medyo pagod na, kaya nagpahinga na ako at umalis ako ng 11 AM kanina doon at nag-travel papunta dito sa Manitoba. So nandito tayo ngayon sa Manitoba, Winnipeg, Manitoba. At nakakatuwa naman ang aking biyahe, safe and sound dahil kasama ko si Jesus Christ sa aking paglalakbay. At ako'y pinull over kanina ng pulis sa pagkagas ko sa may Dryden. Still part ng Ontario, pangalawang bayan bago mag boundary ng Winnipeg. Dryden and then Kenora pala yung huling
huling bayan ng ng Ontario. Yun, sa boundary ng Winnipeg. So na-pull over ako kanina ng OPP. Sa likod ko, katatapos ko lang mag-gas sa may ESO. Tapos yung nga, habang nagta-travel ako papunta na rito sa Winnipeg, may sumusunod sa akin na black car. Inoobserbahan ko sa side mirror ko, inantay ko mag-overtake. Hindi siya nag-overtake. Tapos matagal bago niya ako tinabihan. Then bumalik siya sa likod ko. Tapos nag-ilaw, nag-on ng hindi siya hindi siya nag-siren, pero inilaw niya yung blinker niya. Tumabi na ako. Tapos nakatabi na ako, papunta siya pinuntahan niya ako sa right side dahil nasa shoulder ako. Tapos pinubuksan niya yung window ko. Yun, binuksan ko yung window. Tapos sabi niya sa akin, do you know why I pulled you over? No sir. Kita niya yung tinuro niya yung mga abobot ko sa sa windshield. 2 charger ng phone, dashcam. Tapos meron akong display sa harapan ng windshield ko kasi na parang plate siya, pero ang nakalagay Hatch Beverage, yung company at saka yung pangalan ko. At yung isa, yung Garmin GPS ko. Then hiningi niya sa akin yung license ko, car registration at saka insurance. Tapos binerify niya. Yung awa ng Diyos, wala namang naging problema. At binalik niya sa akin lahat yung hiniram niya. Tapos yun, umalis na rin ako. You can go, sabi niya sa akin. So hindi na ako napatumpik, pero sa katotohanan lang, sa totoo lang, medyo kinabahan din tayo kasi nasa ibang lugar tayo. Tapos first time kong ma-pull over ng OPP. Sagot yun. Hindi ako umalis sa upuan ko. Hindi katulad dyan sa Pilipinas pagka pinull over ka o pinara ka ng pulis, ka kaagad. Tawag dito, bababa yung driver. Hindi. Ang decorum nun dito sa Canada, pag pinull over ka lang. Antayin mo kung siya ang pupunta sa'yo. Kaya hinantay ko siya. Yun ang naging conversation namin. Sayang nga lang kasi hindi naman ako pwedeng mag-record para i-document ko sana yung conversation namin. Baka mas lalo akong ma-penalize kasi nagda-drive ako . So ito na lang as a memory sa aking pag-travel dito ngayon sa Winnipeg. Ito ang pasamantalang tirahan ko ngayon for one night. At bukas maaga na naman tayong alis papuntang Regina. Baka sakaling doon na naman tayo magtambay. At baka sakaling may time na ma-meet si Mark Carino ng Carino family at saka Spot Pinoy. Isa rin ako sa kanilang
avid na follower, nanonood sa kanilang vlog. Ito, nagpa-practice. Pa-practice paano ang mag-vlog. Pero meron na naman akong na-upload sa aking munting YouTube channel. Ito ay si Pinoy Navigator in Canada. So bawat gawain ko saan man ako mapunta, kaya navigator ay tinatry kong i-navigate lahat ng bagay at sa pangyayari. Yan o. Kaya ang luwag ng ng higaan ko mamaya, dahil mag-isa lang ako. Sayang nga lang hindi natuloy si Bayaw Ferdy. Dapat kasama ko siya kaso hindi niya pa kaya mag-travel kasi medyo galing siya sa sakit, so hindi ko na pinilit para makapagpahinga naman siya. Sabagay marami pa naman pagkakataon na mag long drive. Tapos yung sa unang post ko sa Facebook, nag-comment yung isang bilas ko na sana sinama ko raw siya. Nung nag-usap sila kasi ng misis ko at saka yung hipag ko na asawa niya, pinapatanong ko kung walang trabaho, para kasama ko sana siya. Sayang, sa ibang pagkakataon na lang muna. Ang laki ng full size, yung mas matangkad pa sa akin yung salamin, Ako na lang yata maingay dito. Purong tahimik na sila. Tahimik na ng kapaligiran. Tulog na sila, papahinga na. Paano? Hanggang dito na lang aking munting kwento. Wala na akong ibang may kwento sa inyo. Salamat sa panonood. Hindi ko man kayo ini-invite na mag-subscribe sa aking channel, pero kung nagustuhan nyo o gusto nyo yung mga ina-upload ko dito, huwag na kayo mag-actubili na mag-subscribe at mag-like sa aking munting channel. Salamat at good night everybody. Good night. Bye.